Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At eto na po. Ang ikalawang tagpo ng pagpapatuloy ng kwento ng Ang Pangarap Kong Panabong. Pakinggan natin. Wala naman akong nakikitang matanda dyan eh. Kanina pa walang tao dyan. Saka isa pa, hindi dito ang bilihan ng magagandang klase ng panabong. Andun sa kabila. Ewan ko sa sayo, Estong. Hindi ka pa natuto. Mukhang naloko ka na naman. Sasayang ka lamang ng iyong pera. Galit na sambit ni Kuya. Hindi ko na lamang pinakinggan ang sinabi ni Kuya. Pasok sa kaliwang tenga, labas sa kanan. Sa akin naman, inabayaran ko ng manok. Bukod pa ron, nakatulong din ako sa matanda. At isa pa, tingin ko'y maayos naman tong manok na to. Pagka-uwi namin ng bahay, ay kung ano-ano pang narinig ko sa mga kapatid ko. At ganun din ang mga narinig ko sa mga pinsan ko. Ibang klaseng manok yan, Estong. Mukhang pato yata yan eh. Sambit pa ng mga pinsan ko. Baka nga kahit sa pato, hindi yan mananalo eh. Dagdag pa ng isa. Pinilit ko na lamang baliwalain ang mga yun. At inilagay ko ang bagong bili kong manok sa kulungan na ako mismo ang gumawa. Dati itong kulungan ni Dagul. Hindi ko pa maisip kung anong kanyang magiging pangalan. Kung kaya't hinayaan ko lamang muna. Sa paglipas ng mga araw, inaalagaan ko ang bagong manok nito. Unti-unti naman itong lumaki sa paglipas ng ilang linggo. Nang isang araw ay dumating muli ang aking pinsan na si Aping. Dala-dala ulit ang isang manok. Kung kaya't naalala ko na naman na ang manok niya ang nagpatakbo kay Dagul. Habang bit-bit niya ang tandang, itinitingnan niya ang aking manok. Tingnan nga ng manok mo. Ano ba itsura niyan? Pagkatingin niya, ay bigla itong humalakak ng napakalakas. Estong! Ano ba yung manok mo? Hindi lumalaki yung manok mo. Pinapakain mo pa ba yan? Sambit pa ni Aping. Hindi ko na lamang pinansin ang mga sinasabi ni Aping. Nang maya-maya pa'y nagsalita muli ito. Alam ko na. Hindi yan Texas. Yung sinasabi mong yan, yan ang bantam. Yan yung maliliit na klase ng manok. Haha! Naloko ka, Estong! Sigaw pa ni Aping. Dahil doon ay napatahimik na lamang ako. Maaari nga. Sapagkat lumaki man ang manok ko. Ngunit hindi gaano. Tila mabagal ang paglaki nito. Biglang napapunta ang kapatid ko. At tiningnan din ang manok. Anong sinasabi ko sa'yo, Estong? Di ba? Tama si Aping. Naloko ka sa manok mo. Ayaw mo kasing makinig sa akin. Banggit pa ni Kuya. Parang bantam nga yan. Dagdag pa ni Kuya. Ang bantam ay isang uri ng manok, subalit maliliit ang mga ito. At hindi ipinanglalaban sa sabong. Nagtawanan pa ang dalawa sa aking harap. At may kinuha pang isang manok, si Kuya na halos kasing idaran din ng aking manok. At saka ipinagkumpara. Kitang-kita nga ang kaibahan sa laki. Mukhang tama nga sila. May kaliitan nga talaga ang aking manok. Tumawa pa ng tumawa si Aping.
Mukhang hindi rin magandang panghanda sa pese ang manok mo. Masyadong maliit. Parang matitinga ka lamang. Sambit pa ni Aping. Katatapos lamang ng piyesta sa atin eh. Sambit pa ni Kuya. Oo, tama kuya. 1 taon pa. May 1 taon pa para alagaan yan. Para naman lumakalaki pa. At malaman natin kung may maipanghahanda talaga. Sabay tawa pa ni Aping. Ngunit sa kabila nun, ay inalagaan ko pa din ang manok. At mas lalo ko pa itong sinipagan. Dinagdagan ko pa ang mga pakain. Iniisip ko na baka kinulang lamang sa pagkain. Sa paglipas ng ilang buwan, ay nakabawi naman sa paglaki ang aking manok. Hindi na ito kasing liit ng isang bantam. Ngunit bahagya pa din itong maliit kumpara sa manok ni Aping. Sa tuwing ilalabas ko ito sa kulungan at itatali sa labas ng bahay, ay panay kantsaw ang inaabot ko sa aking mga pinsan. Kung minsan tuloy, ay napapaisip na ako talaga kung totoo nga ba ang sinabi ng matanda. Hanggang sa muling papalapit na ang aming piyesta. Estong, nabalitaan mo ba? Sa darating na piyesta, may gaganaping pasabong dito sa ating lugar. At ang pinakamahusay at ang mananalo ay makakatanggap ng 500 piso. Balita pa sa akin ng isa kong pinsan, si Celso. Nung mga panahon na yun, mga taong 1970s, ay malaki ang halaga ng 500 piso. Pangkain na yun ng ilang buwan para sa aming buong pamilya. Siyempre naman, inabalitaan ko yan. Bigla namang sabat ni Aping. Yan nga talagang inaabangan ko eh. At sigurado ako na ako na ang mananalo ng 500 piso na yan. Dagdag pa ni Aping. Dahil dun, bigla na lamang akong napabulalas. Ako din. Nais ko din sumali. Ilalaban ko ang aking panabong. Sambit ko. Nang biglang nagsipaghalak-haka ng mga pinsan ko. Huwag ka nang sumali, Estong! Kahihiyan lamang ang dulot mo kay Lolo. Sigaw pa ni Aping. At nagtawanan pang lalo ang iba. Nang maya-maya pa binulungan ako ni Celso. Huwag mo na lamang pansinin yung mga yan. Pero gusto mo bang isali ang manok mo? Sige, sali mo lamang. Lahat naman pwedeng lumahok. Para naman talaga yan sa atin, sa mga taga-baryo. Sambit na lamang ni Celso. Nung mga sandaling yun ay naglalaban na ang aking isipan at ang aking damdamin. Gusto kong ilaban ang aking manok, subalit may isang banda na tila pumipigil. Hindi ako makapagpasya. Habang nag-iisip ng malalim, ay nakarinig ako ng nagsalita. Ito na ang pagkakataon mo, iyo. Ilaban mo na ang panabong. Pagkatingin ko, ay yung matanda yun. Siya yung matanda sa may tungkong mangga. At sa kanya nang galing ang manok. Magsasalita pa sana ako, subalit umalis na ang matanda. Nang hahabulin ko sana ang matanda, bigla akong napabalikwas. Bigla akong napamulat mula sa aking hinihigaan. Nananaginip lamang pala ako. Napanaginipan ko ang matanda.
At dumating na nga ang araw ng piyesta. Pabukang liwayway pa lamang ay gising na ako. Halos hindi na ako makatulog kakaisip sa araw na ito. Pagkalabas ko ng aming bakuran, ay natanaw ko agad si Mang Ipin. May daladalang manok, isang talisain. Kasunod naman natanaw ko ay si Mang Bosyo. May daladala ding panabong, isang pulang manok. At kasunod pa nun ay si Goryo, isa din naming kababata, na tila lalahok din pala sa patimpalak sa aming piyesta. Kung kaya't habang hawak-hawak ko ang aking panabong, ay tila nanliit ako sapagkat maliit talaga ang dala kong panabong. Bagamat hindi naman na ganun kaliit ang dala kong manok, ngunit kapansin-pansin ang pagkakaiba. Subalit mas nangibabaw ang napanaginipan ko, kung kaya't hindi ako nagpadaig dun. Pinauna ko na lamang ang mga naglalakad. At nang makalagpas na, ay saka na ako tuluyang lumabas ng aming bakuran. Habang naglalak, ay nakita ko naman ang pinsan kong si Celso. Estong, buti at gising ka na. Sabi ko na nga ba't sasali ka eh. Bungad ni Celso sa akin. Ikaw din ba sasali ka? Tanong ko. Pinag-iisipan ko pa. Tugon ni Celso. Ngunit may dala-dala na itong panabong. Isang kulay puting tandang at napakaganda. Hindi mo sinasabi sa akin. May nakatago ka palang pandayo na panabong. Sambit ko. Hindi ko talaga ito sinasabi kahit kanino. Pero matagal-tagal ko na rin tong alaga. Sambit na lamang nito. Sa aming plaza gaganapin ang sabong. At maaga pa lamang, ay ang dami ng tao. Talagang inaabangan ng mga tagaron sa amin. At unti-unti ay patuloy pa sa pagdating ang mga tao. Pakapal ng pakapal. At masaya ang kapaligiran. At tanaw mo rin ang mga banderitas na hudyat ng aming kapistahan. Naaamoy mo rin ang samot-saring mga putahe na inihahanda sa araw ng kapistahan. Ngunit sa kabila nun, ay mas nanaig sa akin ang kaba. Sa kung ano bang magaganap sa sabong. Nasa gilid lamang ako at tila nag-aabang nang makita ako ng iba ko pang mga pinsan. Estong, sasali ka rin ba? Sigurado ka ba rin sa gagawin mo? Baka kahihiyan naman sa pamilya natin ang iyong idulot. Sambit pa ni Aping. Kaya nga, mabuti siguro umatas ka na. Kung yan lang naman ang ilalaban mo, mas magiging katawa-tawa ka. Dagdag pa ni Delpin, na pinsan din namin. Nang maya-maya pa'y tinawag na ang mga pangalan. At isa doon si Delpin. Mukhang ang manok na pala niya ang lalaban. Pagkaalis ng mga pinsan ko, ay nanatili lamang ako sa bandang likuran. At nagsalita naman si Celso. Huwag mo lang pansinin yung mga yun. Basta't kung nais mong sumali, sumali ka. At isa pa, wala naman tayong ginagawang masama eh. Sambit pa ni Celso. Nananatili kami sa gilid. Malayo-layo. Sa mismong ruweda. Makalipas lamang ang halos kalahating oras, biglang lumakas na ang hiyawan. Sigaw dito at sigaw doon.
Kasunod nun ay nagsenyasa na ang mga Kristo. Kabi-kabila ang pustahan. Mukhang simula na ang laban. Ako naman ay nananatili lamang sa bandang likuran. At kinakabahan. Mukhang simula ng laban ha. Tara, nood tayo. Sambit pa ni Celso. Sige, ikaw na lamang muna, Celso. Dito lamang muna ako. Sambit ko na lamang. At sumang-ayon naman si Celso. Ilang sandali pa'y hindi na magkandamayo sa pagsigaw ang mga tao. Ang kaninang malakas na sigawan ay lalo pang sumigabo. Hindi ko na alam kung ano ba ang nangyayari. Ang lakas talaga ng sigawan. Nakakabingi. Nang maya-maya pa'y tumatakbo patungo sa akin si Celso. Bakit? Ano nangyari, Celso? Tanong ko. Yung manok ni Delpin. Talo! Ginarote ng manok ni Mang Poldo. Sambit agad ni Celso. Ilang sandali naman ay natanaw ko nga ang iba ko pang mga pinsan. Kasama doon si Delpin. At yung kaninang yabang niya sa paglakad ay tila naglaho. Napalitan ng pagkayamot habang nakasimangot. Dahil doon ay nagsalita si Aping. Huwag kang mag-alala, Delpin. Ang karangalan ng pinakamagaling sa ating baryo ay iuuwi ko. Yun nga lamang. Pagdating sa mapapanalunan, ay hahatian ko na lamang kayo. Sambit pa ni Aping, habang bit-bit naman ang kanyang panabong. Ilang sandali pa'y hiyawan muli ang mga tao. Mukhang may nagaganap na naman na laban. Mabilis lamang ang laban. Tila minuto lamang ang pagitan. At laban agad. Nang maya-maya pa'y tinawag na si Aping. Manok niya ang susunod na lalaban. Muli ay nanood ang iba kong mga pinsan. Ako naman ay nananatili lamang sa bandang likuran. Inaabangan na lamang ang kaganapan. Sigawan muli ang mga tao. Kabi-kabilaan din ang senyas ng mga Kristo sa mga mamumusta. Nang ilang sandali pa'y tumigil na ang mga senyasan. Mukhang magsisimula na ang laban. Nang biglang sumabog muli ang sigawan sa paligid. Kabi-kabilaan. At tuwang-tuwa ang mga tao. Hindi ko malaman kung sino na ang nananalo. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay nagtalo na ang mga pinsan ko. Bakit? Anong nangyari? Tanong ko. Panalo! Panalong manok ni Aping! Panalo! Sigaw pa ni Celso. Sa mga sumali sa sabong na ito sa aming piyesta, sa aming angkan, ay si Aping pa lamang ang nananalo. Ang iba kong mga pinsan ay mga talunan. Ganun din ang iba ko pang mga tiyuhin. Halos lahat sila talo. Halos lahat ay natawag na rin. Maliban lamang sa akin. Nang maya-maya pa'y tinawag ng aking ngalan. Ako na. Ako na ang lalaban. Parang nalulun ko ang aking dila sa kaba. Estong, ikaw na nga. Pangalan mo nga yun. Sambit pa ni Celso. Sige. Natataranta kong sambit. Sumunod na lamang ako sa mga utos sa sobrang kaba. Pagkadating malapit sa ruweda, biglang nagtawa na ng mga tao nang makita ang aking bitbit. Oy, Estong! Hindi ito perya! Bakit nagdala ka ng ganyan? Tawanan pa ang iba. At naghahagalpakan pa ang tawa ng mga ito.
Tila napapahawak pa sa kanika nilang mga tiyan. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Kahihiyan ng dulot mo, lalo na sa ating pamilya. Sigaw pa ng iba kong mga pinsan. Pagkakita naman sa akin ni Mang Crispin, ay agad ako na itong tinanong. O iyo, sigurado ka bang ilalaban mo yan? Tanong ni Mang Crispin. Oo, Mang Crispin. Ilalaban ko po. Tugon ka na lamang. Medyo maliit kasi ang iyong panabong. Pero kung papayag ka na ilalaban yan sa manok ni Pedring, walang problema sa akin. Sambit pa ni Mang Crispin. Si Mang Crispin ang nangangasiwa sa sabong na ito ngayon. Pagkakita naman ni Mang Pedring sa aking panabong, ay pumayag din agad ito. Ako naman ay tiningnan ko din muna ang panabong ni Mang Pedring. Isa itong pulang manok. Isang mayahin. Na may pagkaberde pa ang paa nito. At kitang-kita nga na higit na mas malaki ang mayahin kumpara sa aking panabong. Ngunit sa kabila nun, ikinasa ko na ang laban. Sigurado ka, iho. Kung papayag ka, di kasado na to. Sambit pa ni Mang Crispin. Ngunit hindi na ako nagbago pa ng isipan. Pagkatapos magkasundo ay tinarian na ang mga manok. Estong, galingan mo ha. Pumusta ako sa iyong manok. Biglang sambit ni Kuya. Kahit papano, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Pinalapit na kami sa gitna ng ruweda upang simulan na ang laban. Ako naman ay halos maligo na sa sobrang pawis, dala ng matinding kaba. At ilang sandali pa'y naghudyat na ng pagsisimula ng laban. At dala ng kaba, ay napahagis na lamang ako sa ere. Naihagis ko ang aking manok. Pagkalapag ay kitang-kita ang diferensya sa laki ng kanilang pangangatawan. Lamang na lamang ang panabong ni Mang Pedring. Nang biglang sumugod ang mayahin, bigla naman akong nakaramdam ng matinding takot. Pakiramdam ko ay ako ang lumalaban. Pakiwari ko, parang tatakbo na ang manok ko. Mukhang tatakbo na. Nang biglang lumipad ang alaga kong manok. Napakataas ng lipad nito. At hindi natamaan ng mayahin ang maliit kong manok. Nakaiwas ito. Pagkalapag ng aking panabong, humarap ito at nakipagtapatan sa mayahin. Kahit ganun lamang, napasigaw ako sa tuwa. Dahil hindi tumakbo ang aking manok. Nang biglang nagpakawala ng palo ang mayahin. Sunod-sunod na palo. Ngunit mabilis na nakaiwas ang aking panabong. Pumailalim pa ito. At umod ng bilis ang galaw nito. Muli ay nagsalpukan ng dalawang manok. Masigabong sigawan ang pumuno sa paligid. Hindi inaasahang lalabo ng aking manok ng ganitong klase. Pagkalapag, ay nagkalat ang mga balahibo. Labo-labo. May nagmula sa mayahin. May nagmula din sa akin manok. Muli ay nagtapat ang dalawang panabong. At muling sumugod ang mayahin. Nang bigla na lamang itong nadapa at sumubsubong pulang manok. Halos sumabog ang paligid sa sigawan. Ako naman ay hindi ko na namamalayan
Nakamunti ka na akong nalaglag sa gilid ng ruweda sa kakatanon. Pagkatayo ko, nakadapa ang mayahin ni Mang Pedring. At ang aking panabong ay nananatiling nakatayo. Mukhang panalo! Panalo! Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kumari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Zainuddin Ismail, isa po sa ating masugid na tagapakinig. Maraming salamat po, boss. Shoutout din po kay Boss Val Dayot. Boss, happy birthday po on July 22. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa Boss Val. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria, kay Jepoy, kay Jessa, kay Fritz, kay Luis, at kay Phoebe. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annie Apruebo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais lamang po nating i-shoutout si Ma'am Rosalie Sardido, ang paraluman at ang nililiyag ni Boss James Clian. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shout out ang isa sa ating magiting na tagapakinig, si Chloe Flores. Shoutout sa iyo. Kamusta ka dyan? At sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Shoutout sa iyo. At maraming salamat sa iyong pakikinig. Regards na rin sa iyong parents. Shoutout sa iyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Joy Iglesia. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa ating channel. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Good Vibes PH from Taiwan. Boss, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi sa Taiwan. At maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Leonsky Gibe, dyan po sa may Barangay Bula, Tiaong, Quezon. Shoutout po sa iyo, boss. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais kong i-shoutout si Boss Beshin 6045. Boss, shoutout po. Maraming salamat sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Marlon Paro. Maraming salamat po. Shoutout din po sa ating tahimik na tagapakinig mula sa Darasa, Tanawan City, Batangas. Pa-shoutout din po kina Elijah Bryce, Boss Alia, Briel, at Olivia Norin, Eliza Dankalan. At shoutout din po sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dankalan. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Benji. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Edwin Villena, dyan po sa may Alabang, Muntinlupa City. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Deding Meral. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga-barangay Banban, Pekino, Kalinog, Iloilo. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz.
Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano, dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa aking kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Vesta Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, at sa Marcos family. Shoutout po from Boss Fernando Marcos. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jason Moslares. Shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Ngay Kokoro team. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JV, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Kuya Gio ng Muntinlupa. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Marlon Perez, Kikito Boy. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family, dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria, kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Letran, boss, shoutout po sa inyo dyan. Sef Letran, dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Leonsky Gibe. Shoutout din po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout din po. Shoutout din po kay Boss Anthony Fidelis, dyan po sa may Doha, Qatar. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Christian Cataluna. Shoutout po. Kay Boss John Moises Bongkawil. Shoutout po sa inyo, boss.
Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapil dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo, boss. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy. Shoutout po. Boss Dimples Yumi. Boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jessie Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po siya po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Ploxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo, bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo, bisita ng channel po ng Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo, bisita lang po sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Sword, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wency 66, shoutout po. Boss John Reynal Zacati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time.
kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.